Kath, nasa Thailand daw kasamang glam team Alden susunod or si Mayor Mark Alcala mga kasembreros. Madam Tusod ni Kath mga kasembreros sa Hong Kong. Nako, parang ready na mga kasembreros at nakahanda na. So yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko ito mga kasembreros. May parang puspusa ng training daw ni Alden ngayon. Sa kanyang biking or pagbibisikleta mga kasembreros. Nag-post ang admin kanina dito ng pag-iensayo or sa loob ng gym si Alden. Sakay-sakay ng kanyang girlfriend na dilaw na kulnago mga kasembreros. Tiningnan ko sa Instagram ni Alden, wala eh. Pwede itong throwback mga kasembreros, pero na-mention din kasi ni Alden na magte-training din siya no for the next competition. So hindi pa naman siguro yun ang priority ni Alden ngayon kasi meron pa siyang Love Siargao at saka Code Gray mga kasembreros habang tinatapos nila ang Stars on the Floor. So siguro talagang ito ay medyo throwback lang na picture mga kasembreros ni pictures ni Alden mga kasembreros dito sa pagtitraining or pagbibisikleta. Pero alam ko nasa listahan na niya yun ang kanyang mga agenda mga kasembreros na gagawin. So yun po, pero abang-abang tayo. Tapos sige, major item agad tayo. Itong Madam Tusod ni Kath no sa Hong Kong ay talagang mukhang handang-handa na siya mga kasembreros. Naglabas ng teaser, actually parang 1 day ago pa ito or 2 days ago mga kasembreros. Nakahanay no si phenomenal box office cinema queen sa mga world class na mga actors and famous celebrities mga kasembreros sa buong mundo. Nandito sila Taylor Swift, sina Rihanna, na mga sikat na singers si Timothée Chalamet mga kasembreros. Na isang friend. Alam ko si Timothy sikat na parang sexiest or most handsome actor sa buong mundo. Si Pia Wurtzbach, Anne Curtis, si Chris Hemsworth of course no, si Kate and William ng England mga kasembreros no, si Princess Kate at Prince William mga kasembreros, si Chris Hemsworth, si Jung Hae-in, alam ko Korean actor si Lu Wen mga kasembreros. Para mga yata ito, mga model or mga actress and actors yung iba of course mga kasembreros. So marami no, grabe, ibang level itong si phenomenal box office cinema king si Jung Hae-in, si Anne Curtis of course na mga kasembreros. So si Yim Si-wan mga kasembreros, si Pia Wurtzbach of course, si Catriona Gray. Tapos yun no, marami pang iba mga kasi si Madam Tusod Hong Kong. Nagulat ako dito yung mga comments ng talagang active talaga ang mga Pilipino when it comes sa social media mga kasembreros. Kasi mostly na nag-comment dito ay nag-aantay daw sila no kaya Ma'am Catherine wax figure mga kasembreros. Hong Kong Facebook page mismo ang nag-post mga kasembreros sa kanilang Facebook page. So actually 2 days ago pa ito no. Sabi dito ni Eva Lucanias Abellana, can't wait to see Catherine Bernardo's wax figure. Sabi ng isa dito si Carlota Cabaging, Catherine Bernardo no. Tapos sabi dito ng isa ay si Jen Castillo, Catherine Bernardo, tapos may heart sign mga kasembreros. Tapos yun, marami nag-aabang dito kay Kath mga kasembreros. So sabi ni Janeline Talatala, waiting for Catherine Bernardo's wax figure. Sabi ng isa ni Nins Paraiso, Queen Catherine Bernardo is queening 8 hours ago mga kasembreros. So yun no, talaga nagulat ako na halos Pilipino halos Pinoy at saka nag-aantay kay Kath mga kasembreros ang nag-comment dito sa Madam Tusod na mismong Facebook page mga kasembreros. Tapos ito ang cute dito mga kasembreros, ang caption doon yung sobrang pogi talaga mga sabi ganun sa comment. Kasi sobrang close up niya, kagabi lang niya pinost sa TikTok mga kasembreros.
Nakalimutan ko yung pangalan ng ano ng nag-post. Ito yata yung time na naka-block siya dito eh. Inisip ko kung saang event ito. Parang dito sa BYD eh, kasi alam ko yung damit ni Alden sa BYD. May tatak talaga siya na BYD mga kasembreros. Nasa sasakyan siya. Tapos ay parang yun yan, no? Parang may nagpa-picture, parang may fan na lumapit sa kanya. And of course, marami naman talaga nagpi-picture sa kanya at saka nagbi-video. Tapos yun, music, ano siya, music background lang. So hindi ko marinig yung mga sinasabi nila mga kasembreros. Yun. Tapos yun, sobrang pogi nga niya ni Alden mga kasembreros. So parang inaabot sa kanya yung mga cellphones, tapos siguro nagpa-picture and so on mga kasembreros, no? Kaya phenomenal box office cinema king. So ayun po, sobrang cute at sobrang pogi of course ni Soiti mga kasi masabang dagsaan ng mga fans na ano sa so nakalimutan ko ng event to. Naka-block siya sa sobrang dami ng kanyang activities, kahit ako ay nalilito na minsan kung anong event yung kanyang pinuntahan dito, no? Nakakotse siya. Ano nga yung event niya recently? Doon yata sa yung pinaka-recent niya kasi na pinuntahan, di ba, yung ano, yung ayun, so yung kick-off campaign pala yata ito mga kasembreros, no? Nung pauwi na siya. Yun, tama, parang kick-off campaign ito ng A-team community niya mga kasembreros, na kung saan nga ay na-corner na-corner si Soiti sa kanyang bagong BYD, no, na kotse mga kasembreros. So talagang igop-igop at very charismatic, no. Mahal na mahal siya ng kanyang mga So yung alam ko ano din eh, yung tawag dito, yung caption ay yung sobrang lapit at close up mo na, sobrang pogi naman talaga, no, parang ganoon yung ano. So tama nga, ito yung kanyang outfit, no. Ito yung kanyang suot, naka-black siya, at saka yung sa kick-off campaign mismo ay meron siyang glasses mga kasembreros. So ito po siya. So naalala ko na. Wala pala siyang glasses doon sa kanyang kick-off campaign mga kasembreros ng A-team. So naka-black lang siya, no. Walang tawag dito, walang glasses pala, no, sorry po. Tapos ito, next item natin, may isang fan kagabi nag-post dito, sabi niya, rason kung bakit ako palaging late sa klase. Tapos si mga videos dito na nakakompile, sina Catherine, sina Marian at saka si Liza Soberano mga kasembreros. So yun po, no, talagang siguro ay fan na fan siya ng tatlong magagandang Pilipinang ito, no, or actresses, kung kaya daw siya nalilate sa kanyang klase mga kasembreros. Tapos si Kath Puay Binate, no, ng Karawan pala, ng creative or showbiz or creative showbiz mga kasembreros. Happy 30th birthday Queen Catherine Bernardo. Salamat sa mga tawa, luha at inspirasyon, sabi dito ng showbiz creative issues mga kasembreros. Tapos sige, isa sa mga major items natin ito actually. Ito nga, pumunta ba sina Kath sa Thailand kasama ang glam team mga kasembreros, or sumunod ba si Alden or si Mayor Mark Alcala mga kasembreros. Nagulat ako dito, post ito kagabi ng mga fan. Actually, marami nang nag-post dito eh. So ito pala yung napatanong ako kagabi kung anong event ni Kath dito, yung naka parang dark red or maroon siya mga kasembreros. So naka-cut pala yung picture doon. Tapos kasama sina Justin Benitez, yung kapatid ni Mayor Mark Alcala na si Don mga kasembreros, at saka sino nga ito? Isa si Dana, na something like that mga kasembreros. So tapos may isang video dito na parang namimili. Tapos ang caption doon ay may nabudol na naman, sabing ganoon mga kasembreros. Hindi ko lang alam kung throwback ito, kasi may ibang ano din dito na parang namimili siya,
Tapos, ang ginawa ng isang fan dito ay pinagdugtong nila na kunwari daw ay si Mayor Mark Alcala ay nag-aantay daw sa labas, no? Dala-dala yung bag ng dilaw, mga kasembreros ni Kath, na hindi ko naman alam kung ano yung connect dito, mga kasembreros. Sabi na dito ay tamang hintay lang habang nagsha-shopping ang jowa. Tapos siguro ang nakita ko dito, mga kasembreros, unang-una, kasi syempre si Justin Benitez, pinsan ni Don Victor Alcala, mga kasembreros, na kapatid nga ni Mayor Mark Alcala. So dahil close sila, so parang alam mo yan, parang close na rin sila, mga kasembreros. So kasi alam ko si Justin Benitez by Christian, totoong pangalan niya sa Instagram niya is Faith Justin Benitez. Tapos nakita ko yung mga posts niya, mga kasembreros, mga verses ng Bible, about forgiveness, about gospel, mga kasembreros, and so on. So parang nababasa ko yung kanyang action na siya po ay isang Christian, mga kasembreros, si Justin Benitez na pinsan nga ni Mayor Mark Alcala. So tapos yun, actually sa may post niya dito, or sa mga post nito, mga kasembreros, ay magkakasama nga yung sa isang picture dito. May iba dito na nagtatanong na nasa na yung original na na parang glam team ni Kath, mga kasembreros. So yung parang wala na siyang dito. Yung iba dito ay wala nang yung iba dito ay nagtataka kung bakit wala nang wala na yung original na glam team ni Kath, mga kasembreros. So sabi naman ng iba, or nung nag-reply, mga kasembreros, ay wala na, ay yung iba nandyan pa rin naman, hindi lang kasama daw sa Thailand, mga kasembreros. So hindi ko rin gaano ma-confirm kung yung talagang sa Thailand sila, mga kasembreros, kasi yung iba minsan ay alam mo, yung throwback lang. Tinatry ko siyang hanapin sa Instagram post ni Justin or so on, mga kasembreros. So pero wala dito, mga kasembreros, yung ito. Tapos yun, iniisip ko na nasa Thailand nga sila, pero bakit bakit wala silang pictures or video, mga kasembreros, na nasa airport or something. Tapos yung isa dito na issue, nasasabi nila na parang kasama si Mayor Mark Alcala doon, mga kasembreros, sa bakasyon nila na to. Pinagdugtong na nila ulit yung picture dito. Tapos kung nakita ninyo, hindi naman si Mayor Mark Alcala yung kasama nila dito, no? Itong tingnan niyo yung isa dito, yung isang video dito. Ang kasama nito si Owen Sarmiento, si John Valle, of course, na kanyang original glam team, mga kasembreros. So si kuya niya John Valle, yung kasama niya dito, at saka may isa pa dito na hindi ko alam yung pangalan, mga kasembreros. So may ibang video or picture dito na alam ko isa sa mga nakita kong din dito, idea ng mga kasembreros ay wala sila sa Thailand, andito lang sila sa Pilipinas nagsushoot, no? Alam ko parang gumagawa na naman ng endorsement video ito si Kath. So ito yung isa sa mga nakita kong strong fact, mga kasembreros, or katotohanan, na nagsushoot sila ng endorsement. At saka kung pwede namang bakasyon, no, mga kasembreros, pwede rin siyang ganun. Pero kapag ganito kasing setup, dito ay parang namimili sila or so on, mga kasembreros, kung pwedeng nasa magbabakasyon or gumagawa ng shoot, mga kasembreros talaga. So pinaka malakas ko na kutob dito ay gumagawa sila ng endorsement video, mga kasembreros. So yun naman ang tendency, no, kapag kasama yung glam team niya, kagaya nung sa nakaraang post nga niya, na parang sabi ko dati ay parang nasa Tagaytay or nasa rancho, yung sa Betadine nga niya na post, mga kasembreros, ay kasama yung glam team niya doon, di ba? So gumagawa sila ng endorsement video, mga kasembreros. Natatawa na lang ako dito din sa may sa may pinagdugtong niya na bag na parang inaantay din ni Mayor Mark Alcala, si Kath, mga kasembreros.
habang nag-shopping daw sila and so on, mga kasembreros. So, anak po, parang yung isang ano kasi dito, yung parang nakaupo sila, tapos wala, parang hindi naman, ay nako po, nakasombrero kasi, tapos ano naman, hindi kita ang mukha, mga kasembreros, so si Mayor Mark Alcala nga talaga ito. So, baka isa na naman ito sa glam team members ni Kath, mga kasembreros, no? Kasi nga doon sa isang video ay marami siyang kasama na parang yung Korean or Thai, mga kasembreros, na maputi din, matangkad, at saka singkit ang mata, mga kasembreros. So, hindi ko lang alam kung anong point niya dito na na tao dito na may bag kunwari na hinahawakan, tapos inaantay si Kath, mga kasembreros. So ano kasi ganun may mga instances akong ganun na parang matagal na picture, tapos pinagdugtong lang, parang tapos gagawa ng istorya and so on. So ganoon siya, mga kasembreros. So pero dun sa mismong video naman na kung saan nga ay nagsha-shopping si Kath, mga kasusula naman si dun, si Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. So ay nako po, hayaan na natin sila, no, kung yun yung kanilang paniniwala. And nakita ko dun sa isang screenshot na yung nag-post nito, or pinaka-original na nag-post ay isa rin sa nagpakalat, no, nung fake videos, mga kasembreros, na ito yung may kumakain ng mga ice cream, pinaka-original na mga fake videos, mga kasembreros. So yun po, no, kung kaya talagang medyo mahirap. Not unless, sabi ko nga dito, pinaka talaga ay kung si Kath mismo mag-post sa kanyang Instagram, mga kasembreros. So which is hindi pa naman nangyari na present si Mayor Mark Alcala sa pinost ni Kath sa kanyang Instagram, mga kasembreros. So kung sumunod ba si Alden, no, we're not really sure. Busy si Alden sa kanyang training and ganap dito sa Pilipinas, mga kasembreros. At saka palagay ko rin dito talaga hindi pumunta si Kath sa Thailand Palagay ko dito lang to sa Pilipinas, na mga, kasi yung iba, may isang picture dito na parang nasa isang nasa isang Thailander restaurant sila sa Thailand, sa BKK, which is matagal na ito, mga kasembreros. Yung isa dito na parang kumakain yata si Kath ng ice cream or something na something na parang milk tea or matcha pala, mga kasembreros. So yung picture na may matcha sila, matagal na po ito, mga kasembreros. So nakita ko to sa post sa isa sa mga posts, mga kasembreros, ng glam team ni sa Thailand. Tapos yung si Clinton Carlos, na ito yung isa sa mga natag ni Kath dito, mga kasembreros. So yun, pero yun nga, hindi tayo sigurado kung nasa Thailand talaga siya, mga kasembreros. Kasi wala naman siyang kung siguro nag-post siya. Kasi magpo-post naman talaga siya dito sa kanyang Instagram, mga kasembreros, kapag siya po ay talagang pumunta ng Thailand. Kasi kapag glam team niya ay talagang pinopost naman niya sa kanyang Instagram, mga kasembreros. So siguro naging close lang din sila Mayor Mark Alcala at saka yung kapatid niya, at saka si Kath, mga kasus, kasi nga si Justin Benitez ay pinsan ni Kath, mga kasembreros, or pinsan ni Mayor Mark Alcala. So kung kaya nag-close na rin sila following sa Instagram. So hindi naman ibig sabihin na nag-follow ay mag-jowa na, mga kasembreros. Pero kayo, no, again, hindi ko po kayo pipilitin sa akin pong pinaniniwalaan. So not unless si Kath na mismo ang mag-post ng pictures at videos nila sa kanyang Instagram or any social media accounts, mga kasembreros. Alright, so yan lang actually, no, sa ating Kath Den items. May ipi-play ba ako? So parang kung gusto niyo i-play ko itong sa Madame Tussauds, mga kasembreros, for your reference. Tapos pakinggan natin of course ang napakahalagang salita ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po, bawat isa.
Sobrang relevant at relate na relate tayo mga kasombrero sa Word of God. Ang title natin ay Parehong Sukat. Matthew chapter 7 verses 1 to 2. Judge not that you be not judged. For with what judgment you judge, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured back to you. So napakaganda nito mga kasombreros. Alam nyo, napaka-relevant nito ngayong panahon and even no, sa mga susunod pang panahon kasi ang Word of God naman ay timeless. No? Applicable siya noon, applicable siya ngayon, applicable siya bukas no? At saka sa mga darating pang panahon mga kasombreros. So dito ay about panghusga, no? Yung paghukom mga kasombreros no? Kasi yun nga, no? Bawal judgmental mga kasombreros. Yung nahuhusga tayo or nagiging judge tayo mga kasombreros ng ating kapwa-tao na hindi naman dapat kasi meron lang tayong isang judge mga kasombreros. And sabi dito, parehong sukat. Kung ano yung panghuhusga, ano yung ginagawa natin sa ating kapwa-tao, ay yun din po yung gagawin sa atin. And biblical kasi yun, no? Mga kasombreros, biblical, practical, at saka reality na kapag anong ginawa natin sa ating kapwa-tao ay yun din po ang gagawin sa atin. So as simple as that. So kapag gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, ay gagawan din tayo ng mabuti mga kasombreros. May mga times na hindi mismo yung tao nga ginawa natin na mabuti na gagawa sa atin ng mabuti. For example, gumawa tayo at saka tinulungan natin si Maria. So minsan hindi si Maria yung tutulong sa atin pabalik. Maaring si Alberto, maaring si Lorna, and so on mga kasombreros, or sa ibang tao. Yung ibang tao yung gagamitin ng Diyos mga kasombreros para tayo po ay tulungan. So parati nating isipin na ang kasi kapag gumawa tayo ng mabuti, hindi tayo mag-expect na the same person yung gagamitin pa ng Diyos para pagpalain tayo pabalik or tulungan tayo pabalik or gantimpalaan tayo pabalik mga kasombreros. Always remember na ang ways, ang pamamaraan ng Diyos ay iba, no? At saka mas mataas kaysa sa ating pamamaraan mga kasombreros. So hindi siya minsan unexpected yung ginagawa ng Diyos or yung pamamaraan ng Diyos sa pag-reward or paggantimpala sa atin, pagbibigay ng kung yung pagbabalik ba ng Diyos na kung gumawa tayo ng mabuti ay babalikan tayo ng mabuti ng Diyos mga kasombreros. Although sometimes ay hindi nga sa iisang tao, so maaring gagamit siya ng ibang tao, pero ang Diyos po natin ay siya po yung ultimate na registrar, siya yung ultimate na evaluator. Kasi kung gumawa tayo ng mabuti tapos kunwari naipon na yun, no? Inililista niya mga kasombreros lahat lahat ng mabuti natin ginawa, lahat ng masama natin ginawa, nililista niya yun. Parang sa school, di ba? Sa school registrar natin, kapag tayo po ay kapag kumuha na tayo ng grades natin, yung good moral character and so on, yung form 137, 138 and so on. So, na-evaluate lahat na yung grades natin. So, doon siya. So, ang Diyos po natin ay ang dakila at saka final na registrar mga kasombreros kasama ng kanyang mga anghel at ng kanyang mga lingkod, no? Yung mga servants niya sa langit, mga kasombreros, yung mga angels niya na nakatoka. Kung paano naka-assign mga kasombreros sa ito si parati itong gumagawa na mabuti, ito nagawa na ba ito ng nagantimpalaan na ba ito pabalik, nabigyan na ba ito pabalik, natulungan na ba ito pabalik. So parang gano'n, no? Talaga ang Diyos ay very detailed mga kasos, and walang nakakaligtas sa kanyang mga mata. Okay, He knows everything and He knows exactly everything mga kasombreros. Kumaga pa kung sa tao nakakaligtas yung mga gumawa naman ako ng mabuti tapos hindi man lang marunong pasalamat ng taong to, hindi man lang ako binalikan, hindi man lang ako ganito ganyan. So although sa part ng tinulungan ay dapat magpasalamat, dapat tanaw ng utang na loob and so on mga kasombreros, pero sa part nila yun kung hindi nila nagawa, so accountability na nila yun sa Diyos mga kasombreros. Sa atin, kung tayo pa gumawa ng mabuti, hindi na natin dapat in-expect na sila yung babalik sa atin para parang bayaran tayo or parang they will do something good in return sa ating nagawa sa kanila. So ganoon po siya. Pero sa atin, talagang parati nating tatandaan, according dito sa verse natin sa Matthew chapter 7 verses 1 to 2 ay kung ano yung ginawa natin. Kaya yun din po yung gagawin sa atin mga kasos. Kung kaya sasabi dito ng Diyos na ni Lord Jesus Christ mga kasombreros mismo, na huwag tayong manghusga, no? Kasi kung nanghusga tayo, ay yun din yung balik sa atin, yun din yung gagawin sa atin mga kasombreros na na panghusga. So kung ano yung measure, ano yung
panukat, gaano katindi na yung ginawa nating panghusga, gaano gaano kataas, gaano kasakit yung ating ginawa mga kasembreros, ay ganoon din po ang pabalik sa atin. So, parang boomerang lang, no, ang buhay mga kasembreros. So, what you throw ay babalik sa iyo mga kasembreros. Kung alam niyo po yung larong boomerang, na kapag hinagis mo ay babalik din siya mga kasembreros. So, ganoon po ang buhay. And ano yun true principle. Kung hindi niya kailangan ng anumang philosophy mga kasembreros para patunayan na yung prinsipyo or yung truth na yun, yung universal at saka endless truth na kung anong ginawa natin ay babalik sa atin mga kasembreros. So may mga bata na may mga anak na talagang pasaway sa magulang, nung nung binata at dalaga pa sila, talagang pasaway sila sa magulang. So nung nag-asawa sila ay bumalik din sa kanila yung kanilang experience na yung mga naging anak din nila ay sakit din nila sa ulo mga kasos. So ganoon po ang buhay. So may ano naman dun may pangontra mga kasos kapag nagsisi tayo, tapos humingi tayo ng tawad dun sa mga taong na-offend natin or napagkasalaan natin mga customer. So ganoon po siya. So tapos hindi na gagawin yung the same fault or the same mistake mga customer or the same sin dun sa taong na-offend natin. So kunwari nagkasala tayo sa ating magulang. So magpakumbaba tayo, humingi tayo ng tawad, no, and so on, at magmahalan mga customers according nga sa utos ng Diyos. So kapag hindi natin nagawa yon, parang sumpa yung nadadaloy. Kung mapagagapang yun mga customers, alam nyo, yung pagsuway sa magulang, pagtatanim ng puot ng galit sa magulang, pagtatanim ng sama ng loob sa magulang, alam nyo ano yun, very dangerous. Napakadelikado po nun mga customers, kasi the Bible itself, ng word ni Lord, ay talagang may paalala na yung mga taong yung mga anak na hindi sumusunod sa magulang ay may sumpa talaga mga customers. And kung tayo po ay sumunod sa ating magulang, kung tayo po ay mahal natin ating mga magulang, igalang natin sila, ay may kalakip naman ninyong pangako na hahaba ang ating buhay mga customers. So dito, when we read Matthew chapter 7, specifically 7 verse 1 mga kasembreros, we come across a powerful teaching from Jesus that seems straightforward but is often misunderstood. Jesus asks not to judge others so that we ourselves will not be judged. This warning invites us to reflect on how we treat those around us. In our daily lives, it is easy to fall into the trap of judging others based on appearance or mistakes. However, we must remember that we are all human and prone to making mistakes. Understanding this helps us approach others with kindness and grace rather than criticism. So ganoon siya. Iba kasi yung panghusga na parang dinadown mo yung tao. May constructive criticism naman na sinasabi na parang for the betterment, no? You advise, no? Paalalahan naman yung tao. For example, i-remind mo sila ng dapat gawin, bigyan mo sila ng tamang instructions. So, kasi may nakita kang mali, no? May nakita kang fault or hindi tama dun sa tao. No, especially ngayon sa social media, talagang ang tao ay binibase na lang sa appearance. Yung mukha ng tao ay parang hindi ka tiwa-tiwala, ay hindi nila tinitreat ng maayos. Kung ito naman ay pogi, maganda, at saka mabango, ay talagang tinitreat nila ng maayos mga kasi. So, parang dun pa lang, ay negative na tayo mga customers because ginajudge natin ang tao based appearance. And the Lord Himself does not look at appearance or does not judge based on appearance mga customers or itsura ng tao, kundi sa puso at ugali. In the context of Jesus' teachings, judging means forming a negative opinion about someone's character or actions. This doesn't mean we should ignore harmful behavior or avoid addressing issues that matter. Rather, it invites us to consider our attitudes when interacting with other people. So kagaya na mention natin, na po pwede naman tayong pag may nakita tayong mali, for example, or hindi tama, so we can approach people with kindness pa rin, and at the same time ay tinatama or kinokorek natin sila. So ganoon siya mga. It's just a matter of how you deliver your message or your instruction or your criticism or your reminder to others mga customers. Kasi kunwari galit ka, tapos the way you remind people, the way you speak to people mga kasembreros dun sa taong gusto mong itama or i-remind, for example, ay pagalit, no? So magagalit talaga yun. Pero kapag malumanay, kapag may nice words and so on, ay mas makikinig sila mga kasembreros rather than
opposing us. Instead of focusing on their own shortcomings, we can strive to be more understanding and compassionate. So, ganun kasi kapag mararamdaman kasi ng tao yon na sinasabihan mo mga kasembreros na you are reminding them because you care for them or you love them mga kasembreros. Pero kapag tayo po ay nagsasalita, nagre-remind sa kanila ng may galit, so mararamdaman din po nila yon mga kasembreros. So ganoon po siya. So kung kaya kapag nararamdaman nila na concern tayo sa kanila, that is why we are correcting them or reminding them ay mafe-feel din po nila. So masusundin nila yun mga kasembreros kasi nafe-feel nila yung concern over judgment. Nafe-feel nila yung compassion natin at saka concern natin over our judgment or criticisms mga kasembreros. In doing so, we reflect the love of Christ in our actions and words. So yun siya, no? Kasi Christ-like talaga ang gusto ng Diyos sa ating buhay mga kasembreros. So isa pang lesson na dapat nating matutunan dito is we can derive from this passage is the importance of humility. Recognizing our own flaws allows us to be more patient with others. So parati nating tatandaan pag may nakita tayong mali sa ibang tao, especially sa advance ng social media ngayon, kasi talagang madali nila mag-throw ng judgment no? Even though hindi natin alam yung storya ng tao, nag-judge agad yung tao mga customers at saka yung mga iba naman ay nagiging automatic na mga judge mga customers kasi nga sa advance ng social media. Pero yun po, parati natin isipin na tayo ay hindi perpekto, may mga flaws tayo, may mga imperfections tayo mga kasembreros, so that magiging understanding tayo sa kanila mga customers at maging patient tayo sa kanila. So sa final thought natin, this verse calls us to self-reflection. Instead of judging others, we should look within ourselves. This practice helps us grow closer to God and allows us to engage meaningfully with those around us. So yun siya, no? Talagang kasi makakapag naman tayo, makakapag-correct naman tayo ng ibang tao with love pa rin mga kas. That is why we're sharing the gospel with love, with truth, no mga kasembreros, in all humility and respect. So, kasi kapag sinishare natin ang gospel, for example, nag-share ako ng gospel, for example, na may kasamang, may tono ng panghusga sa ibang tao na, ay, makasalanan ka, ay, ka, hindi ka. So, mas lalong hindi kayo makikinig mga kasembreros. Rather, ay sinishare natin with all love, humility, and respect mga kasembreros at saka concern sa ating kapwa at especially our audiences. Alright, sila sa Word of God nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, mga kasembreros at saka care and concern and compassion sa ibang tao as we correct or instruct them or advise them or remind them mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros and paalam po.